posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Being a Person After God's Own Heart. Isa po sa mga natatandaan natin na pagtawag kay David, he is a man after God's own heart. David is known for being the man after God's own heart, despite his grave sins. Isa po yan sa mga pinakamalaking tanong ng marami, bakit maraming pagkakamali si David, bakit marami siyang errors, tinawag pa rin a man after God's own heart. How did he ever get labeled so? How could he become labeled as such? Ito po ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating Being a Person After God's Own Heart. We claim your glorious, holy, wonderful presence. And we pray that your presence will be a blessing to us. Kayo po ang siyang maging tagapagsalita. Basbasan niyo po kami. Nawa, Panginoon, matagpuan niyo rin ang puso namin na taos-puso, Panginoon, na humahanap ng iyong kalinga, ng iyong karunungan, ng inyo pong kaliwanagan. Be our speaker, O God. Lead your people unto greater godliness. Use only your servant as a footstool, as a tool of your holy purpose. And may you accomplish such will, O God. We surrender our will to you. And we ask you, Lord, let your will be done. Speak powerfully. Protect us from the work of evil men and evil spirits. Protect us from our own weaknesses. And may you enlighten us, O God, from our ignorance. In the name of Jesus we pray, and we're confident that you hear. Being a person after God's own heart. Palagay ko po ito isa sa mga pinakamatatayog natin ng mga pangarap na masabihan din tayong a person after God's own heart. Sa Acts 13:22, after removing Saul, he, referring to God, made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Nandito po sa verses na ito, yung pinakasusi para maunawaan natin kung anong ipinakahulugan dun sa a man after God's own heart. Kasunod, he will do everything I want him to do. So it is to do everything God wants done. In David's case, it did not mean not doing what God didn't want done. Therefore, we're not talking about David's sins or errors or shortcomings or wrong deeds, but David's correct deeds. Sa kaso po ni David na ito, na maaari naman nating i-stretch para sa ating personal na pagpapakahulugan ngayon, tinawag siya na a man after God's own heart dahil ginawa niya yung mga ipinagagawa. At puwera sa usapan, yung mga ginawa niya na hindi naman ipinapagawa sa kanya. In other words, though he had errors and sins and shortcomings, it did not disqualify him from being called a man after God's own heart. Because that meant obedience to God's specific desires and direction. It meant obedience to what God wanted him to do. Ano po ba ang mga masasabi natin ngayon na pag ating sinuri at binalik-balikan, matatawag na ito pala ang dahilan kaya natawag siyang a man after God's own heart? Anong mga specific things God wanted him to do, did he do? First of all, fighting the Lord's battles. Maraming mga gyera noon. Maraming gyera ang Panginoon, pumipili siya ng mga mandirigma na ipapadala niya at kailangang maging champion ng kanyang hukbo. David rose to the occasion. 1 Samuel 25:28, Abigail, kausap niya po si David, please forgive your servant's offense, for the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master, because he fights the Lord's battles. It is important to fight the Lord's battles. Do we fight the Lord's battles? Or do we only fight our own battles and forget the Lord's battles?
Hindi lang kung minsan tayo kontento pa to fight our own battles, sometimes we fight our own battles using the name of God. Nagtatago tayo sa likod ng Diyos. Kung minsan sobra tayong conservative, so pinalalabas din natin ng Diyos na very conservative para ma-justify ang ating pagiging conservative, ginagamit natin siya. But it is important to fight the Lord's battles. What are your battles in life? Are they the Lord's battles? Because if they are, then we can be qualified to be called people after God's own heart. Fighting and slaying Goliath was a very, very specific desire that the Lord wanted, which David accomplished. 1 Samuel 17:45-46, David said to the Philistine, "You come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me. I will strike you down and cut off your head." Napakahalaga po ng ipinagagawa na yun ng Panginoon. Fighting Goliath. Sino at ano-ano mga Goliath ang ipinapalaban sa atin ng Panginoon, ipinapasupil sa atin, subalit nananaig ang ating takot, so we don't fight the Lord's battles, and instead we fight our own battles. Instead, we side with Goliath. Pagka mukhang mahirap naman siyang talunin, masyado siyang makapangyarihan, do we still fight the Lord's battles? Another area where David was very victorious was in respecting the Lord's anointed no matter what. That meant Saul the king. Pinili po ng Panginoong Diyos si Saul na maging hari, subalit siya ay tumalikod sa kanyang mga dapat na ginagawa bilang hari, na wala ang pagpapala ng Panginoon sa kanya at nalipat kay David. Subalit ganun pa man, kahit sinisikap ni Saul na patayin si David, kahit marami nang naging pagkakataon si David na patayin si Saul, hindi niya ginawa. Hindi niya inalis ang kanyang paggalang doon sa lingkod ng Panginoon. Kaya kahit meron siyang pagkakataon, minsan ay sa isang kuweba ay natagpuan niya si Saul na natutulog, 10 ng kanyang mga bantay, hindi niya ginalaw kahit inuudyokan siya ng kanyang mga tauhan. 1 Samuel 24:6. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lift my hand against him, for he is the anointed of the Lord." Sabi niya, naku, hindi pwede. Nagagawa ako ng anumang bagay na laban sa hinirang ng Diyos, sa anointed ng Panginoon. 1 Samuel 26:9-11, but David said to Abishai, "Don't destroy him. Who can lay hand on the Lord's anointed and be guiltless? As surely as the Lord lives," he said, "the Lord himself will strike him. Either his time will come, or he will die, or he will go into battle and perish. But the Lord forbid that I should lay a hand on the Lord's anointed. Now get the spear and water jug that are near his head, and let's go." Kayang-kaya na sana nila na unahan dahil total, kaya nandun si Saul, hinahanap sila upang patayin, nagpahinga sa kuweba, nakatulog. Nandun sila sa loob ng kuweba na yon, pwedeng-pwede na nilang malamangan. Subalit ang sabi ni David, naku, hindi. Meron bang pwedeng gumalaw sa hinirang ng Diyos at pagkatapos ay siya ay manatiling malinis? Can he remain guiltless? Sabi niya, impossible. Ang Panginoon ang naglagay sa kanya dyan. Sabi niya, hindi ako mag-aalis sa kanya dyan. Sapagat ang Diyos ay Diyos, siya ay makapangyarihan. Kung siya ang naglagay, di siya mag-alis. At kung gusto na ng Panginoon na maalis sa paghahari, sa kanyang pwesto itong pinili niya, mahirap bang mamatay yan? Mahirap ba na pumunta siya sa gera at matalo? O kaya ay lumipas ang kanyang panahon at tawagin na siya ng Panginoon? Sabi niya, kung mawawala man siya dyan, ang Diyos ang gagawa nun, hindi ako. At obviously, natuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya sa kabila ng kanyang mga personal na pagkukulang at mga pagkakamali, tinawag pa rin siyang a man after God's own heart. Because there were very specific instructions and specific desires of God that he actually obeyed. How we can be after God's own heart today is an issue that we must all tackle. How can you get called a man after God's own heart or a woman after God's own heart? By doing God wants us to do. What does God want you to do? Ephesians 2:10. And I'd like you to commit this to memory. Memorize Ephesians 2:10 so you will never lose sight of what you are living for. For we are God's workmanship,
created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tayo daw ay likha ng Diyos. Tayo ay produkto ng kanyang malikhaing paggawa. We are God's workmanship. Nilikha sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, para gumawa ng mabubuting mga gawa. Na inihanda na ng Panginoon noong paman, bago pa niya nilikha tayo, bago pa nilikha ang mundo, may kanya-kanya na tayong assignment kung anong dapat nating gawin sa buhay. Subalit tayo ibinigyan ng Panginoon ng free will, so pwede nating sundin yung kalooban niya o hindi. So yung mga assignment na inihanda niya para kay David, bagamat si David ay may mga ginawang di dapat ginawa, pero ginawa naman niya ang lahat ng gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. At dahil lamang doon, natawag na siyang a man after God's own heart. He did not have to be perfect. Thank God, so we don't have to be perfect. Because if we had to be perfect, none of us would qualify. Kung minsan may ginagawa tayong ayaw ng Diyos, pero natatakpan naman pala pag ginawa natin yung gusto niya na ginagawa natin. So mahalaga, ano bang ipinapagawa sa atin? Nalilimutan po natin kung minsan yung paggawa ng mabuti. Kasi sobra na tayong kampante sa ating salvation by faith, sa ating once saved, always saved. Kaya nagiging tamad ang marami, nagiging pabaya, nagiging lapastangan pa sa mga anointed of the Lord. Hindi balik-balikan si David na tinawag na a man after God's own heart. Huwag nating lilimutin ang paggawa ng tama at ng maganda. Revelations 20 verse 12, I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Ito po yung sa last judgment. Binuksan ng mga libro, parang may accountant at mga auditor ang langit, nagbukas ng mga libro. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to, church read, what they had done. So the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Lahat pala ng ginagawa natin araw-araw, nakalista. At kung sa araw na yon may ini-assign ng Panginoon, sa week na yon, sa month na yon, sa taon na yon, nakalista na yon, specific. At chinecheck na lang kung ginawa natin. Pagkatapos naglalagay ng ibang entry, iba pa nating ginawa na ginusto na lang natin gawin kahit hindi naman ipinapagawa. At meron naman mga hindi natin ginawa. So nilalagyan ng X o nilalagyan ng check yan kung ano man yung procedure. Ang mahalaga may record keeping. At pagharap sa Panginoon, people were judged according to what they had done. So how can we be after God's own heart? Unang-una by obeying general commands and directions. Yung para sa lahat. Yung mga general direction Huwag kang pumatay. Huwag mong gawin ito. Magganito ka. Maggawa ka ng ganon. Mga general. But very importantly, brothers and sisters, what we should develop is obedience to specific and personal commands. Habang gusto ng Panginoon na magapi itong si Goliath, kay David ibinigay ang specific command. Habang gusto ng Diyos na merong maligtas man lang na isang pamilya mula sa baha, kay Noah ibinigay ang specific command. Ang pangunguna sa mga Israelita para makalaya mula sa Ehipto, ibinigay kay Moses as a specific command. Dapat matalim ang ating pakiramdam, ang ating discernment, kung anong ipinagagawa sa atin specifically by God. Because the God of Moses, the God of Abraham, is still our God. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Napakahalaga po na tayo nagbabasa ng Biblia. Napakahalaga na ibinabase natin ang mga pananalig natin sa Biblia para hindi tayo maligaw. Pero kung minsan, dinadala natin ito sa punto na hindi na tayo nakakapakinig ng mensaheng personal para sa atin ng Diyos na wala doon sa pages ng Biblia. Tatandaan po ninyo nung ibinigay kay Noah yung command, wala naman doon, walang nakasulat, walang pwedeng reference si Noah na hanapin. Anong verse ang papatunayan ko para gumawa ako ng ark? Anong verse ang papatunayan ko, sabi ni Moses, para i-lead ko yung mga tao na yan? Mahalaga na lahat ng mga major beliefs natin nakabase sa nasulat na, pero ang Panginoon hanggang ngayon, kinakausap tayo ng Espiritu.
Nasa Biblia ba kung sino ang mapapangasawan nyo? Nasa Biblia ba kung anong kurso ang pag-aaralan ng isang estudyante? Nasa Biblia ba kung saan ka dapat magtayo ng bahay? Anong negosyo ang dapat mong gawin? Wala. Kaya napakahalaga ng personal leading of the Holy Spirit so that we could be obedient to such leading. Tingnan niyo po ang nangyari sa Acts 9:10-17. Matapos na itong si Paul ay mabulag sapagkat ipine-persecute niya ang church ng Panginoon, may inatasan ang Panginoon na isang tao na mag-minister kay Paul. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, "Ananias." "Yes, Lord," he answered. The Lord told him, "Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias," that's you, "come and place his hands on him to restore his sight." "Lord," Ananias answered, "I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name." In other words, ayaw puntahan ni Ananias. But the Lord said to Ananias, "Go. This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." Then Ananias went to the house and entered it. Nakita niyo po na punong-puno ang Biblia ng mga incidents ng taong kinakausap ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa panaginip, kaya sa vision, kaya sa iba pang paraan. Sa palagay niyo ba, hindi na yung ginagawa ng Panginoon? Hindi na ba siya nakikipagniig sa atin? Hindi na ba siya nagbibigay sa atin ng guidance? Kung lang tapos na yung Book of Revelations? The written Word of God is meant to protect us from excesses, from errors, but it doesn't confine us in terms of communicating with God. Because God is a living Spirit, and we have the Spirit of God in our hearts. At yan po ang dapat nating ma-develop ngayon, yung personal na pakikipagniig sa Panginoon. Pero hindi naman yung binangungot lang kayo, "I have a vision." Hindi naman yung gano'n, kasi may excess na yan. No? May dumaan lang na hangin, kung meron sa aking revelation. Dahil napakarami ko nun, "Thus saith the Lord." Masyadong abusive. But that doesn't mean, the abuses does not mean that there is no genuine thing. Kaya kailangan natin yan na binubuhay sa ating puso. How many Spirit-led personal instructions do we miss? How many Spirit-led instructions do we ignore and disobey? Nakita niyo po yung David, sa kabila ng mga pagkukulang, tinawag pa rin a man after God's own heart because he did not miss the personal instructions that God wanted him to do. Acts 16:6-7. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Nakita niyo po, pati misyon. Iisipin niyo, lahat ng misyon, God ordained. Lahat ng preaching gusto ng Diyos. Pero ang Espiritu ng Panginoon ang pumigil kay Pablo at sa kanyang mga kasamahan na mangaral dito sa mga lugar na binanggit. At pupunta sila doon sa ganong mga probinsya, ganong mga lugar para mag-preach. Pinigil din sila ng Espiritu ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, hindi lahat ng mabubuting gawa ay tama ang timing. So kailangan natin ng leading ng Holy Spirit. Hindi ko mo gusto nyo mag-preach sa inyong mga kamag-anak kahit na lang inconvenient yung panahon, walang-wala sa panahon, sige kayo ng sige. Nakita natin yung leading ng Holy Spirit. How many and how much of those leadings were ignored by us? Kaya dapat lahat na po ng ginagawa natin, madalanginin tayo, "Lord, ito po ang gusto kong gawin, pero ito nga po ba ang gusto nyong gawin?" Naniniwala ba kayong buhay ang Diyos? Therefore, sumasagot siya. Pag nagtanong tayo, "Gusto po ba niyo ito, Panginoon?" Kailangan lang tahimik ang kalooban mo para marinig mo yung kanyang tinig. Kasi bihira naman sumisigaw ang Diyos, kadalasan bulong. So tahimik ka, payapa ka, you live a holy life, you cultivate a holy life so that you become sensitive to the leading of the Holy Spirit. The Bible is very important in teaching us what we must learn, but it is not a confinement. The Lord, the Spirit, can deal with us in a personal way. So long, of course, that you check that it doesn't contradict the written word. Alangan naman na may personal leading sa iyo ang Diyos, as kinokontra niya yung nakasulat na will niya. Kaya mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos,
Marunong tayo sa salita ng Diyos para tayo ay maipagtanggol mula sa mga kalabisan nung mga tawag ng mga leading na yan at mga vision. Pero meron pa siyempre niyan. Kasi ang Diyos naman ay buhay na Espiritu. Therefore, this kind of relationship with God, this requires discernment. Being after God's own heart requires discernment. Psalm 119, 125. I am your servant. Give me discernment that I may understand your statutes. Napakagandang panalangin. Kesa give me money, give me money. Give me health, give me wealth, give me fame. Sabi niya, I am your servant. Give me discernment. Kailangan ko makilala yung tama sa mali because most of the time, error comes dressed as truth. So it is important to have discernment. This kind of relationship with God requires knowledge of God's Word. Kaya habang tayo naniniwala na pwede tayong kausapin ng Diyos, pwede tayong magkaroon ng mga panaginip, even visions, but it must be tempered by the written Word of God to the point that we must not contradict what was already written because the Holy Spirit will not contradict Himself. 2 Timothy 3, 16 to 17. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya mahalaga, nandun yung Biblia, pinagbabasihan natin kung anong tatanggapin at hindi, parang salaan, napipili natin kung ano ang katanggap-tanggap at kung anong hindi. We need protection from deception. Yung iba, sa takot na ma-deceive, hindi na lang sila nakikinig sa kahit ano pang udyok ng Holy Spirit. Holy Spirit na pala yun, ayaw pa rin nilang pakinggan sa takot nilang baka iba. Pero alam niyo po ang sabi ng Panginoon sa Book of John, my sheep hear my voice, and they obey me. Isa yan sa mga palatandaan ng mga tunay na anak ng Diyos. Kilala nila ang tinig ng Panginoon, kahit ito pa ay pinipilit lunurin ng maraming tinig ng iba't ibang mga mapagpanggap na mga tinig. Kaya mahalaga to develop a personal relationship. God is pleased with perfection, obviously. Sa Matthew 5:48, sabi niya, be perfect therefore, as your heavenly Father is perfect. It's an ideal. But God remembers that we are human. Salamat na lang. Ganun kalawak ang kanyang pangunawa. Psalm 103 verses 13 to 14. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Panginoon kung paano tayo nilikha na Espiritu niya at alabok sa lupa pinagsama. Naaalala ng Panginoon na tayo'y alikabok, na tayo'y lupa. Bagamat ang nais ng Panginoon tayo mabuhay sa isang napakakaibig-ibig na paraan, nagkakamali man tayo at nagkukulang, kung tayo nagsisisit lumalapit, tayo pinatatawad. Si David, sa kabila ng mga mabibigat niyang pagkakamali, natawag pa rin a man after God's own heart. So it's not impossible for you and I, for you and me to be called man or woman after God's own heart. What is important is to faithfully obey the specific things God wants you to do. Psalm 103 says that God remembers who we are. So despite David's shortcomings, because of David's obedience to specific commands, he was called a man after God's own heart. Marami pong ganyan mga example. Hindi lang siguro tinatawag na a woman after God's own heart in a very specific way. Halimbawa, Luke 7, 36 to 48. Now, one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman who had lived a sinful life, what kind of life? Sinful. When a woman who had lived a sinful life in the town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she bought an alabaster jar of perfume. And as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this were a prophet,
he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. So na-offend ang mga tao doon sa kainan sapagkat may babae na nagdala ng pabango, umiyak ng umiyak sa paanan ng Panginoon hanggang natigbak ng luha at nahugasan ng luha niya ang paa ng Panginoon, pinunasan niya ng kanyang buhok, na obviously ay mahabang buhok, at pagkatapos ay binusan ng pabango. Sabi ng mga tao, hindi niya alam kung, hindi siguro talaga ito propeta. Kung propeta to, nalaman na niya dapat marumi yung babaeng ito. Hindi niya pinayagan na hipu-hipuin siya kahit sa paaman lang. Jesus answered him, alam ng Panginoong iniisip ng kanyang host, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now, which of them will love him more? Magandang tanong. May dalawang may utang, isa maliit ang utang, isa malaki ang utang, parehong di makabayad, pinatawad na lang. Sabi niya, sino sa palagay mo ang mas magmamahal doon sa nagpatawad? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. Siyempre, yung mas malaking pinatawad, mas tatanaw ng utang na loob. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Malaki utang niyan. Mas malaki kaysa sa'yo. Kasi siguro huli ka according to your point of view. I came into your house, at dahil maliit lang ang utang mo, you did not give me any water for my feet. But dahil malaki ang utang niya, she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Dahil maliit ang utang mo, dahil banal ka sa tingin mo, you did not even give me a kiss. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head. You think you don't owe me that because you think you're okay. But she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. Obviously, yours are not, because you loved little. You've got to read between the lines, even when you read scripture. But he who has been forgiven little, loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Nakita niyo po, nasa yung salvation by faith. Nagbuhos lang yung babae ng pabango, napatawad sa kanyang mga kasalanan. You see the place of good works. Good works that come from faith anyway. Hindi yan magkakontra. Yan ay isa. Pero hindi ko mo may faith ka, akala mo save ka na forever, kinakalimutan mo na magdala ng pabango. Kinakalimutan mo na magbigay ng magandang offering sa Panginoon. Barya-barya na lang, konti-konti. Barya sa panahon, barya sa oras, barya sa talent ang ilalagay. Nalilimutan natin because we think, I'm okay. I don't owe God so much. I don't owe the church so much. In fact, the church owes me something. Aba, kilabutan ng mga nag-iisip ng ganun. You know what redeemed that woman? Because she obeyed the Spirit's leading. Na noong ang Panginoon ay nandun sa bahay na yon, sa kanyang barangay, nagkaroon ng udyok sa kanyang Espiritu Santo. Pumunta ka. Sapagkat ang Panginoon ay hindi bibigyan ng galang masyado doon. Hindi huhugasan ang paa. Hindi ibibigay sa kanya ang dapat ibigay sa kanyang pagtingin. Ikaw ang gumawa noon. At dahil yun ay ginawa niya, she was a woman after God's own heart, in spite of her being sinful. Yan ang kanina ko pa po ipinagdidiinan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, ang tinitingnan talaga ng Panginoon, yung magiging masunurin natin sa specific areas na ipinapagawa niya. Hindi ba tayo mga magulang? May mga ipinapagawa tayo specific things sa ating mga anak. Yun talagang binabantayan natin kailangan magawa. At yung mga ibang hindi nagawa o ibang pagkukulang, ay napapatawad na natin. Pero pagka yung, di ba't kabilin-bilinan ko sa'yo, yung mga ganyan, hindi pa rin nagawa, yun talaga ang na-offend tayo. Pero pag yung ipinakabilin-bilin natin ng mga mahahalaga at konti lang naman yun, natupad, yung iba, napapalampas na natin. Kaya kung tayo, yung maraming hindi natutupad na kalooban ng Diyos, tiyakin natin yung mga specific at konting ibinibilin sa atin, maging matapat tayo. Nakita nyo, kaya ko binigay yung example ng babaeng ito, isang babaeng hayag na hayag sa buong bayan na nakalublob sa pusali ng kasalanan, pero pinatawad ng Diyos just on one act, which was obviously Spirit-led. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. That's why it is important to be loving, because loving covers sins. The Bible said it. Hindi kapares ng iba na tutularan natin na sobrang dogmatic, sobrang biblical, sobrang doctrine,
tapos walang love. Ang huhusay magtalumpati, ang huhusay sa verses, pero walang love. Sabi ng 1 Peter 4:8, love covers a lot. Natatakpan yan ng maraming kakulangan. Kaya mahalaga na maging maibigin. Do you do everything God wants you to do? What specific commands and directions do you receive from God? Are you able to discern God's specific and personal direction? Philippians 1:9-10, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. It's important to discern God's will. Remember, we were created in Christ Jesus to do good works, which were prepared in advance for us to do. Nakalista na, chinecheck na lang pag ginagawa na natin. Hebrews 3:15, as just has been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Matthew 2:13, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. At dahil nakinig si Joseph sa udyok na ito, na sa panaginip naman ipinakita sa kanya, naligtas ang kanyang sambahayan mula sa gawain ni Herod. Acts 2:17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. So meron pang lugar para sa mga visions and dreams and prophecy. Pero tatandaan lang po natin, we should protect ourselves from excesses and from emotion, na kung minsan akala mo Diyos ang may sabi, emotion mo lang pala. Dapat. Pero meron pa niyan. Hindi natin dapat isara ang pinto natin. Kasi sabi, in the last days. So obviously, naisara na yung Biblia, tsaka padarating ang panahon na ito. Kaya dapat nakabukas ang ating isip sa mga leading ng Panginoon. Numbers 12:6, when a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. That's why it is important to be sensitive. Heroes are heroes for the right things they did. Never mind the errors they committed. Di po ba ganyan ang mga bayani? Dahil sa isa o dalawang ginawa nilang tama, nagkakamonumento sila at nililimot na lang yung mga ginawa nilang hindi tama. Yung mga hindi katanggap-tanggap. Mahalaga sa ating buhay, hindi naman pagkonsente sa paggawa ng mali. Lalong-lalo na't nakakagawa na nga tayo ng mali, tiyakin naman natin, gawin natin yung mga tamang ipinagagawa sa atin. Lalong-lalo't we cannot be perfect. Make sure that you do what God wants you to do. And like that sinful woman, receive commendation from the Lord because you did what God wanted you to do at a specific time and place. In other words, act on your spiritual impulses. Makinig sa udyok ng Espiritu. But let me be emphatic. Check this against the Bible so that you will be guided against excesses and errors. Act on your godly convictions. Lalong-lalo yung paggising nyo sa umaga na wala pa kayong iniisip, wala pang nakakakausap na tao sa inyo, merong kayong parang gustong gawin, merong parang ipinapakita sa inyo ang Panginoon. Kung minsan, 2:00 ng umaga, madaling araw, magigising kayo na wala naman dahilan, parang kinakausap kayo ng Espiritu ng Panginoon, makinig kayo, sapagkat ang Diyos ay buhay. Hindi lang generic ang ibinibigay niyang command sa kanyang mga anak, may mga specific instructions. Kaya mahalaga, i-develop po natin ang ganong klaseng relationship. What commands of God should you be doing? What commands of God should you be obeying? Salamat, Panginoon, sapagkat kayo buhay. Kayo na Diyos ni Moses, ni Abraham, kayo na Diyos ni Jacob, Diyos ng mga apostles, kayo pa rin ang di nagbabagong Diyos namin. Habang kami, Panginoon, ay nakabase sa Biblia, while we are anchored on what the Scriptures say, we also would like to be sensitive to what you want to say to us personally. Nawa, Panginoon, patuloy kami maging sensitive at ma-develop yung aming pakikipag-ugnayan sa iyo. At higit sa lahat, nais namin, Panginoon, na gawin
yung mga specific things that you want us to do. Mga kapatid, sa saglit ng katahimikan, magbulay-bulay tayo. Meron ba kayo na alam? Meron ba kayong hinihinala? Meron ba kayong nararamdaman na ipinagagawa sa inyo ng Panginoon? Hingin nyo sa Panginoon ngayon ang kakayahang lalo pang maramdaman kung ito nga'y galing sa Kanya. Mahalagang sundin ng kagustuhan ng Panginoon. Magbulay-bulay tayo sandali. Baka meron naman tayong alam na alam nating ipinapagawa ng Diyos, pero tayo'y nagmamaang-maangan, o kayo'y pinagpapaliban natin ang pagsunod sa Diyos. Today, when you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Sa katahimikan, pakinggan ang tinig ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay binibigyan niyo ng mga pagkakataon na manahimik, mag-isip-isip, upang kami lalo niyo pa mapagpala, maituwid, maturuan. In the name of Jesus, we break the strongholds of evil, and we break all the impediments that Satan places so that your people will not understand your message. We break it in the powerful name of the Lord Jesus and ask you, Lord, soften our hearts so we may understand your message for us today. Ipakita niyo po sa amin ang personal yung mensahe kung ano ang dapat naming gawin sa aming mga buhay. Mga kapatid, nais ko pong manalangin, sino man sa atin ang nais humiling sa Panginoon ng gift of discernment, ng capacity to discern. It is a gift that everybody should have, although at varying degrees. Maaari hindi nyo natitiyak kung kayo ay may ideya kung galing yun sa Diyos o hindi. Meron para mga leading. Nalilito kayo, ito ba ang gusto ng Diyos o wala itong kahulugan? Those of you who would like to ask God now for an even deeper and sharper discernment, I want you to stand up because we're going to ask for that power. We're going to ask for that gift, for that enablement, so we may not be deceived by our emotion, we may not be deceived by information or disinformation. We may not be deceived by the devil. Panginoon, humihingi po kami sa inyo ng karunungan. Humihingi kami ng higit pa sa karunungan. We are asking for discernment. Maramdaman namin, Panginoon, pag kayo ang nakikipag-usap. Makilala po namin pag ang mensahe galing sa inyo. Panginoon, ipagtanggol mo kami mula sa aming mga kahinaan at kamangmangan. At kung meron sa aming mga sobrang emosyonal, yan man, Panginoon, ipagtanggol mo kami sa pandaraya ng emosyon. Kundi ang maghari sa aming buhay, the discernment that comes only from your Spirit. Enable us, O God, to hear your voice. We reject the voices that come from darkness. We reject the voices that would like us to disobey you. In the name of Jesus, we reject even our own voice when we go against your will. Teach us, Lord, to hear your voice, especially in areas where the Bible is silent, especially in areas where the Bible is not specific. Lord, teach us. Speak to us in a personal way. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, sa paghingi nyo sa Panginoon yan mula sa inyong pusong matapat na humihingi ng kakayahan. In the name of Jesus, we reject and drive away the spirit of ignorance, the spirit of deception, the spirit of false prophecy. We reject and rebuke and drive away from your heart and in our midst. And Father, we ask that you fill us with your Spirit, that your spirit of discernment and enlightenment be upon us, that we will know when you speak, makilala namin ang tinig ninyo, at magkaroon kami, Panginoon, ng pagpapasya na sundin ito. Panginoon, let our hearts be the sanctuary of your Spirit. Pag may nababasa kami, Panginoon, bigyan niyo agad kami ng damdamin na beyond words, beyond knowledge, na malaman namin this is not from you. O malalaman natin what parts are from you and what are not from you, O God. Pag may nakikipag-usap sa amin, Lord, bigyan mo kami discernment, malaman namin kung siya'y mandaraya, kung ano sa sinasabi niya ang dapat namin paniwalaan at alin ang hindi. Turuan mo kami, Panginoon, kilatisin ang mga tao sa aming paligid at makilala namin ang mga huwad, ang mga nais lang magsamantala sa amin at mandaya. Makilala namin lalo na ang mga huwad na mga propeta. Makilala namin ang mga huwad na katuruan. Turuan mo kami, Panginoon, pag nakikinig sa radyo, nanonood ng TV, nagbabasa ng anumang bagay,
ay suriin ang aming nadidinig at bigyan mo kami ng kakayahan na higit pa sa karunungan. That Spirit, O Lord, that tells us that this is from you or that this is not from you. Give us spiritual eyes that see. Give us spiritual ears that hear, so that we may not be deceived, so that we may be people of the truth, and we will stand for the truth and speak only the truth. Nawa, Panginoon, palayain mo ang iyong mga anak sa iba't ibang uri ng kadayaan sa mundong ito. Teach us, Lord. Mga kapatid, sa patuloy na katahimikan tayo magsiupo at patuloy na makipagniig sa Diyos. Patuloy na pakinggan ang kanyang tinig. Lalong-lalo na kung meron sa atin na alam nyo na may ipinagagawa ang Diyos at alam nyo hindi nyo ito sinusunod, pagsisihan at magpasya na maging masunurin. Let's continue to be with the Lord in some moments of silence. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Being a Person After God's Own Heart. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ng unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo't pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia,
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap maliri, dating sarado ang isip kay kiti. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao, nais mo.
Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatanging. Puso ko ay nagpupuri, dinggin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingan. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatanging. Puso ko ay nagpupuri, dinggin pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatanging. Puso ko ay nagpupuri, dinggin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Diyos, ang dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba, yung lakas upang di ko natahakin, ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan
katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man, tiwala ko'y di kukupas. Katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!